mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is June 9. December 9, 2025. Tayo ngayon ay papunta dito sa may Goldilocks sa Buendia LRT station, Barangay 37 Pasay po yan. At dadalhin po natin ma'am, konti bilis po, bawal po dito ma'am. Dapat doon sa banda doon po. Ay, dalawa pala kayo. Dalawa kami. Sige, sige. Ma'am, sige po. Oops. Pasensya ka na kuya. Nagmamadali ko. Ma'am, bawal po kasi dito ma'am. Oo, May camera po. Possibility ng nakamerahan po tayo ma'am. Delikado ang anak buhay ko po. Ma'am, para hindi madagdagan po yung violation, seatbelt po. Dito po sana. Dito ang tamang sakayan po. Ang mga ebidensya sa investigasyon. Nakatakda rin gamitin ng ombudsman ng report sa PCICA sa investigasyon. Naniniwala ang Medical Association na dapat managot ang mga opisyal na may kinalaman sa Hindi ka papasok? sa National Treasury ang 60 na nag-aproba sa paglilipat ng pondo. Bagamat hindi mangunguna sa pagsasampa ng kaso, sinabi ni PMA President Dr. Hector Santos na susuportahan nila ang sino mang magsasampa ng kaso laban sa mga opisyal na sangkot sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Nauna nang sinabi ng Department of Finance na susunod ang ehekutibo sa kautusan ng Korte Suprema. Alam naman natin kung sino yung mga yan. So, we would be supportive of that move. Pero hindi mo siguro ang mga doctors ang mauna to file those cases. Nauna nang tiniyak ng Senado na pasok ang 60 billion pesos na ipinababalik na pondo ng PhilHealth sa panukalang national budget sa susunod na taon. Alas 7:12, pinatawan na hanggang sa taong pagkakulong si dating PNP Firearms and Explosives Office Chief Retired Brigadier General Raul Petrasanta. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, guilty si Petrasanta sa 15 kaso ng graft of 9 ng illegal na pagpapalabas ng lisensya para sa mga AK-47 rifles mula 2011 hanggang 2013. Pinatulan ding guilty ang ibang akusado, kabilang na si dating Firearms and Licensing Division Chief Senior Superintendent Eduardo Asierto at Assistant Division Chief Senior Superintendent Alan Pareño. Natuklasang ipinalabas sa mga lisensya sa apat na security firms ay kulang o dinostor ang mga dokumento. Ilan sa mga baril ang sinasabing na-recover sa mga miyembro ng New People's Army na encuentro sa Mindanao noong 2014. Hindi na nagulat si Vice President Sara Duterte sa posibleng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Kasunod ito ng pahayag ng Grupong Bayan na inihahanda na ang bagong reklamong ihahain matapos ang one-year ban sa Pebrero. Naniniwala si VP Sara na ginagamit ng ilang kongresista ang impeachment bilang bargaining chip bago ipasa ang panukalang 2026 national budget.
Itinanggi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang akusasyon at iginiit sa luputos sa uling pagbasa ng Kamara ang panukalang 2026 National Budget noon pang Oktubre. Nanindigan din si Acting Party List Representative Antonio Tino na hindi natalakay ang usapin ng impeachment sa deliberasyon ng Kamara sa panukalang national budget. Never napag-usapan during the budget process naman yung party na any deliberation of any office or program or however. During the budget process itself, wala kami mga pinag-uusapan about the possible consideration refiling of impeachment complaint. Pero palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa po siya lusot. Nauna nang idineklara ng Korte Suprema na paglabas sa saligang batas ang impeachment complaint na inihain sa Kamara noong nakaraang taon. Dahil sa paglabas sa one-year ban rule, na-decision din ang Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Sara. Ginawa lang talagang partido yan. Ginawa naman ko talaga. Kapitulo 24 ang motion for reconsideration ng Kamara. Matapos ang payag ni Ombudsman Christina Roslia noong November 10 na nakatanggap siya ng unofficial copy ng warrant of arrest ng ICC. Hindi wala nang kita kayo ang nagpamang sinangkas ni dating Kamara Commissioner Rowena Guanzon dapat siya nakaalitan sa mall sa Makati City. Sa viral video, sinusunod ni Guanzon ang mag-asawa, partikular na ang lalaki sinabihan siyang magsuot ng face mask matapos bumubog. Ayon kay Guanzon, napahiya siya ng sabihan umalis ng mall kahit wala siyang sakit at nakukulang dahil sa maanghang na lugaw. Nagsampas si Guanzon ng reklamo at fixation at grave oral defamation laban sa lalaki. Pero para kay National Union of People's Lawyer President, Attorney Efrain Cortez, hindi pasok sa elemento ang mga reklamo laban na Hinaya ko na po, inay. Sabi, si Guanzon ang maharap sa reklamong administratibo bilang abogado. May bato ba dyan? Baka may gourd pa. Parang may bato. Ito pa yun ako. Ako. Gold. 137 po. 137? Opo. Ito po, God bless po. Pinag-aaralan naman ng Guanzon na hanapin at sampahan ng reklamo ang kumuha at nag-upload ng viral video. Wala pang pahayag ang mag-asawang sinumpronta ni Guanzon. Nakaranas ng baha at landslide sa ilang lugar ng Oriental Mindoro dahil sa patuloy na pagkulang ilog ng shear line. Nakarana naman ng pamahalaan. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala sa Princess Jam pa rin. Filipino channel ang inyong panagot. Paalam po. Sige pa.